So yan, doon sa may mga the same na problema sa mga ganitong cut off machine. So ito papakita ko sa inyo. So ito is hindi na gumagana daw. So yung kanyang brand is ito, Huyoma. So bali nasa 2000 watts siya. So anong nangyari daw dito nung pinalitan nila ng carbon brush, ayaw nang gumana. Una daw gumagana pa, tapos bigla na lang siyang nawala. So titingnan natin kung ano yung naging problema nito. So may mga the same na problema kayo dyan na ganun din yung nangyari. So ito pwede nyo itong gayahin kung paano nyo may re-repair yan. So ito yung dito yung mga carbon brush na pinalitan nila. So ang sabi is hindi ata kumasya yung carbon brush na inilagay dito, kaya ang ginawa nila, so ginay na lang nila. So titingnan muna natin yung mga possible na pwedeng mangyari dito. So unahin natin yung switch muna tayo. So possible din kasi minsan sa switch yan, kundi nandito sa power cord. So yan, titesterin natin lahat yan para sigurado natin na wala tayong problema dun bago tayo bumaba doon sa carbon brush nya and then doon sa motor. So ito nang makapaka-basic lang naman. Pag natanggal niya yung cover, so dalawa yung dual switch niya. So yung dalawang linya mismo yung pinapatay nito o ino-on nito. Kaya safety talaga siya na hindi naiiwan yung isang line. So bali dalawa. So ito ano lang naman yan, magkasunod. So ngayon kukunan ko lang to ng resistance kung function ba yung contact ng switch natin. Kasi pag mga ganyan, possible pag magto-trouble kayo, halimbawa hindi the same yung problema na nangyari, so dito pwede nyo agad tingnan yung mga switch nya para hindi na kayo babalik, wala kayong iisipin na may nalaktawan kayong na trouble. Kaya ang ginagawa ko dito, so pinapakita ko sa inyo ito, dulo sa dulo lang muna yung kinukuha ko ng power cord. So titingnan ko lang naman. So yan, meron siya. So yun, ilipat natin sa kabila. So ayan, okay din yung power cord natin. So ngayon titingnan natin yung sa switch, kung gumagana yung kanyang switch. So ito dulo-dulo lang naman. So pag pinrest natin yan, pag ganyan siya, so dapat magko-close. So yun, meron siyang contact. So yun, meron din siya. Okay yung switch, wala na tayong problema dyan. So dito tayo ngayon sa carbon brush. So ito sinilip ko na rin kanina pa, parang merong problema na ata yung stator nito. Malamang ito yung pinalit na carbon brush, hindi umabot ng maayos dyan sa armature nya, kaya naglaki yung spark nito, lumakas. So yan yung carbon brush. So titingnan natin dito, parang sunog na yung kanyang winding. So sana mabuo pa natin yung sana mas okay pa yung kanyang armature. So kasi kung winding lang nung itong mismong ano natin, stator, kaya natin yang gawin. So papakita ko sa inyo yung tinasabi nila na nagpalit lang sila ng carbon brush. So ito yung naging problema sa carbon brush. So tingnan natin dito sa ilalim. Pag nakita niya yan, mga ganito, dapat aware kayo sa mga nagpapalit na nililiha lang para pumasok dito sa loob. So yan ang kadalasan nagiging problema dyan. Dapat yan maayos na kung pwede naman siyang lihahin, pero dapat yun talagang hindi siya sumasayad sa kasagad hanggang dun sa loob. Hindi yung pag hanggang dulo lang pala siya, kala natin nakalapat na, yung pala malayo yung clearance niya. So itong isa is dumikit na talaga. So nakapasok siya, nakaipit siya mismo. So kailangan natin siyang angatin dito. So ayan siya, umipit siya sa ilalim, yun. Yan ang sinasabi ko, dapat nakakalapat siya ng maayos So malamang ito, yung isa nito hindi nakakapit ng maayos. Ito okay naman tong side na to, kaso medyo matigas lang. So ayan yung sinasayaran niya sa gilid. So ayusin na lang natin yan mamaya kung wala naman tayong machichik na problema dun sa mismong winding niya. Pero sa ngayon parang nakikita ko talaga na parang sunog na So yan, ito yung nangyari sa
winding niya. So yan o, lumaki yung spark, nagkaroon ng sunog dito. So yan ang nangyari. So bali sunog na yung kanyang winding. So dito, pag nag-rewind naman tayo, napakadali lang yan. So kayang-kaya nyong gawin yan dahil dalawang ano lang naman dalawang magnetic wire lang yung kabilaan, hindi ang katulad nung iba na ano na may apat o mas marami pa. So dito dalawa lang ito. So madali lang. Hindi nyo na kailangan yan na ipa-repair pa. So kahit kayo kayang-kaya nyo itong gawin. So ito is dulo-dulo lang yan. Magkasama yan sila ng kable na yan. Tapos yung isa yun din, dulo-dulo lang din. So yan lang naman yung magkasama niyan. So yung ending sa yung beginning lang ng magnetic wire. So papakita ko sa inyo kung diskarte kung paano niyo pala gagawin yan. So natanggalin niyo muna itong mga tali dito. Yan. Para maangat natin yung winding niya kasi yan is naka varnish yan. So matigas yan. Dapat kailangan yung ihiwa-hiwalay yan dahil bibilangin niyo yung turns nito. So ayan siya. So ang gagawin natin, ibubuka lang natin siya para mas madali natin siyang maputol. Kasi hindi na natin ito sabing bibilangin na nakaganyan, mahirap yan. Mas maganda dyan kung putulin mo na siya tapos dun mo na siya bilangin dahil sunog rin naman siya wala na rin kayong iingatan dyan. Ngayon ito niya siya. So pag nahiwalay nyo na yan siya ng ganyan, yan na, pag angat-angat nyo na siya ng ganun para isa-isahin nyo lang siya na puputulin. So ayan o, hiwa-hiwalay lang niya siya ng ganito. So ngayon ito na siya. So ang gagawin nyo dyan, hanapin nyo muna yung dulo ng isa. Ito, itinanggal ko na yung nakakabit dun sa carbon brass. So ayan na yung dulo niya. So umpisahan nyo siyang putulin mula dun sa kung saan hindi siya nasunugan. So ang ikot niyan pag ganito. So yan, ito yung pinakaunang dulo niya. So yun yung beginning niya. So yung ending niya, yung isa kanina na power supply. So yan, ganito lang, tanggalin nyo lang isa-isa yan, tapos doon nyo siya umpisahan bilangin. So ang turns nitong ganito is nasa 80 to 84. So yung dami nung turns nito. So yan yung susundan nyo lang. So depende naman yan dun sa dami ng sa inyo. So ito kasi, so ang tansya ko nito is nasa 84 to 83. Nandoon yung bilang nito. So ayan, make sure nyo lang, siyempre mahirap din na dapat talaga binibilang nyo yan kung ilan yung ilalagay nyo na turns dyan. So isa-isahin lang yan siya na tanggalin. So bali pag natanggal nyo na yan, mas madali na talaga siyang bilangin. So ayan, natanggal ko na yung isa. Ito na lang yung isusunod natin, yung nasa kabila. So pareho yan, hindi yan po pwedeng magbago. So kung ilan ang bilang dun sa kabila, syempre ganun din yung bilang dito. So ayan, ito yung talagang nasunog yan, sobrang init So pag ganun naman ito, so pag-aralan nyo lang kung paano umiikot yung turns nya. So ayan kagaya nito, ito yung pinakahuli. Tapos ito na yung kable sa ilalim. So ayan. So ayan ang turns nya. So makikita nyo bago nyo putulin dito. So mas the best din kung wala talaga, hindi nyo talaga maano siya, kung bago nyo tanggalin, picturean nyo or videohan nyo, and wag nyo kakalimutan maglagay ng marker. So maglalagay tayo ng marker dyan para mas madali nyo malaman. So ito meron na siyang nakasulat dito, yan, may marking na siya. So kung saan yung power, ito power to dito. So may yung isa naman nandito sa likod yung carbon brass. So ngayon i-prepare natin yung insulator. So ito yung insulator na natanggal ko dun. So susukatin nyo lang din kung gano'n siya kahaba, kalapad. So itong insulator na bibili naman ito per metro o per feet. So pwede kayo makabili niyan para hindi na kayo gumas. Kasi yung mga ganitong klase, so medyo mahal din yung presyo nito. Pero kung magre-rewind ka, so maliit lang yung gagastusin mo. Kung ganito talaga yung nangyari na, kung halimbawa nasunog na. So mas maganda nga kung ito yung nasunog kaysa dun sa
armature niya, kasi yun hindi mo na marirewind yun, mahirap i-rewind yun. So itong mga ganito napakadali pa to nito na i-rewind. So sukatin lang natin yung tupi niya para mailagay natin dun sa natanggal na natin na ano niya. So yan, ganun lang naman kasimple yan. So yun, so ito na siya ngayon. So lagi nyo siyang pasobrahan para hindi dumikit dito sa mismong bakal. Yan. So ang gagawin natin, umpisahan natin yung pagre-rewind na para matapos na natin to. So ito, nagumpisa na ako. So ito yung una, yan yung beginning. So ito naman yung pag nataas ito yung ending, ito yung power. So pag ganun lang yung ikot niya papunta dito sa kabila. So yan. So isa-isahin nyo lang, okay yan kahit maliliit pala. Nakita nyo, una maliit muna hanggang palakihan siya ng palaki. Basta yung bilang nyo na sukat dyan, na ano dyan, na bilang nyo dyan, so is dapat tama rin dun sa pag turns nyo. So yan, inangat ko muna siya ng mas mahaba. So isa-isahin nyo lang siya hanggang sa matapos nyo yan, yung pag ano na to. So madali lang naman dahil iniikot mo lang naman dyan, oh. So ngayon, ito na siya yung final na natin, yung isa. So kita nyo, tatanggalin ko lang yung sumobrang tali. So yung tali naman, hindi naman issue yun kung gano'n yung kaganda itali yan. So yan, ngayon ito nag-uumpisa na tayo sa paglagay ng wire nya. So bali na rewind ko na pati yung sa kabila. So babalik lang natin tong wire na to, yung dati nya ring galing sa switch nya sa power. So kita nyo yan, naging dulo-dulo lang siya ng yung pinaka ending ito. So ito yung pagkatapos nyo ikutin siya, yun na yung pinaka dulo. So ikot nyo lang na may pagtabi sila, kasi kanina nakapagtabi yan, eh. So pwede nyo ibalik kung yung pag-ikot nyo kanina is kung nasa kabila siya. So pwede nyo naman ibalik yan doon sa kabila. Then balik lang natin yung mga isolator dito. So ganun lang, sisiksik nyo lang dyan. Yan na siya. So ito na naman sa kabila yung carbon brass natin. So kakabit na rin natin yan para masubukan natin yung nirewind natin na yan. So simple lang, balik nyo lang din pati yung mga kable nya na kung hindi pa siya nasunog. So itong dalawa pwede pa namang gamitin. Babalik ko na lang yan dyan. So bali sa paglalagay pala, siyempre make sure na nakayas nyo ng maayos yung mga varnish nito. So dito sa gilid. Then siyempre hinangin natin para talagang kapit na kapit siya. So hindi siya matatanggal o maglo-lose connection dito sa wire na to. So ito na yung finish na natin, na naikabit na yung carbon brass, yung power. So ayan na siya. So make sure lang na makapasok yung armature doon sa loob, kasi baka bumangga sa winding. So titesting natin yan, tapos natin linisin para masubukan natin. So dito ang gagawin natin, di pa natin to babarnisan. So titesting muna tayo. Ganun lagi pag magano kayo, wag nyo muna agad babarnisan, kasi baka pag mayroon kayong koreksyon o may babaguhin,
hindi pa siya nakadikit. Kasi pag na-varnish na yan, masikip na ano na yan siya, mahirap na tanggalin. So tulak lang natin ng maayos. Make sure lang din na tama yung pagkalagay nyo ng butas sa screw nya, nakatapat siya, kasi mahirap pag inano mo na siya So dapat di ka magkamali sa paglagay mo ng winding na to. So dapat pantay yung butas sa screw nya. So yan, adjust nyo lang naman. Ito malambot lang ito. Pag naumpisahan nyo na yan ganyan, so malambot na, tinutulak lang yan. Tapos pahila nyo dun sa screw nya kung kaya nang umabot. So ayan. So ngayon ito na yung kanyang screw. Papahila lang natin para hindi na natin itulak ng gusto. So yung screw na lang na to ang maghihigpit sa kanya. So titistingan lang natin to unang-una para malaman natin, hindi pa natin ito ipipix. So kaya iano ko lang muna sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano yung diskarte ng pag-testing kayo na hindi nyo pa dapat binabarnish. Kasi nga pag binarnish mo yan, magkakaroon problema ka dyan. Then yung wire, so ito na yung sa power. So balik natin na yan lahat. So dito sa carbon brush nya, make sure na salpak na agad na natin to dito. So kasi meron itong parang pinya dyan na tinatanggalan natin sa housing ng carbon brush. So kaya natin natanggal yung ano na yun, dahil naka-insert lang naman siya dyan. So ibalik muna natin yan. Kung saan nakatapat yung carbon brush na ito na ginawa, doon nyo rin siya ilalagay. So huwag nyo siyang ikutin. So nakatapat yan dapat So ayan, itong isa is nakabit ko na. So ito na lang yung isa na to. So ayan nakatapat talaga silang dalawa, kabilaan. So ayan, ikakabit ko na lang ito. So ngayon okay na siya. Itabi nyo yung kanyang sumobrang kable, baka mamaya pag umikot ito tamaan yung wire mismo nung kinunik natin sa carbon brush. So lagay natin tong kanyang switch button na to. Ito na yung manggagaling sa power. So para matestingan natin siya, so ikakabit ko na siya. Ngayon ito na yung armature na ipasok na natin doon. So make sure nyo na sumagad yan hanggang dito sa lalagyanan ng bearing nya. So yan. So makikita nyo naman dyan na nakasagad na. So wala nang dapat na clearance doon, para pag umikot ito hindi nakaipit. So make sure nyo rin kung hindi pa siya umabot, so pukuin nyo lang siya hanggang sa umabot siya. So kagaya niya kanina may konti pa So ngayon ito nalapat na siya. So kakabit natin yung cover niyan dito sa mechanical side niya. So ito. So yan, titesting lang na muna tayo. Huwag di ko muna ilalagay. May pinaka-lock ito para pamalit nung pinakabala nung ano natin. Ng disc natin. So may lock yan dyan sa tabi. So huwag nyo kakalimutan na huwag ibalik yun, dahil hindi nyo matatanggal yan pag ganun ang ginawa nyo. So ilalagay lang natin tong 4 na screw nya. So hayaan lang natin na siya yung maghigpit. So huwag nyo siyang pupersahin na pukpukin, baka mabasag kasi manipis lang ito. So ayan, kabit lang natin yan mga screw nya. So abot naman abot naman nya. And then higpitan natin yan ng dapat pantay. So babawiin natin dito sa kabila. Yan, dahan-dahan lang ang paghigpit nyo. So ayan, para unti-unti siyang bumasok dito, yung talagang saktong-sakto siya. So ito yung sinasabi kong lock. Yan,
So huwag nyo kakalimutan, huwag ibalik ito mamaya pag natapos o matapos kayo sa mga project nyo, dahil pag nawala ito yung mahirap. Hindi yung basta basta matatanggal yung disc na yan pag ikinabit nyo na o mahihigpitan, dahil nga yan yung nagkakontra dyan eh. So gagawin natin, ito na siya. Halimbawa hindi mo na natin kinabit yung disc nyo, papaikutin lang natin ito. So make sure nyo na umiikot siya. Pag matigas, i-align nyo doon sa loob, baka mamaya may sumasabit o mamaya yung winding pala na ginawa natin is sinasayara na nitong armature natin. So yun ang mas mahirap-hirap nun, dahil babalikan na naman. So yan na, ngayon ipapower natin yan para masubukan natin kung okay na yung pag-rewind natin dun sa ginawa natin na yun. So plug in ko lang siya, o paikutin natin. Halimbawa pag ganyan, napansin nyo na mataas yung malakas yung spark dito sa carbon brush, ang gagawin nyo lang dyan is alihain nyo ng maayos. So yung talagang hindi siya sumasayad. So mamaya ayusin natin yan para fix talaga natin. So titingnan ko rin kung sumasayad to yung armature natin dito. So ngayon binaklas na natin yan, tatanggalin ulit natin. So make sure nyo na matanggal muna pala yung carbon brush bago nyo ugutin dito, kahit baka sumayad pa. So ayan na siya. So ito yung babarnish muna natin. So habang pinapatuyo natin yan, so titirahin natin yung carbon brush nya para hindi siya medyo maayos naman pag binalik na natin. So okay naman yung ikot nya. So after nung na-varnish na natin, yan siya. So babarnisin nyo yung iwasan nyo na hindi malalagyan yung gitna nya. So ito na. So yung varnish na ginamit natin is yung pang spray lang. May pang spray kasi nabibili na varnish. Ngayon kung natalsikan yung lug, mamaya lilihain na lang natin, linisin na lang yung ganyan. So ay ito na siya, isinalpa ko na ulit. So kakabit ko na yung pinaka final nito. So hindi na natin to siya babaklasin pa ulit dahil na varnish na natin siya. So yan. So make sure nyo na kagaya ng unang ginawa natin, so lapat na lapat dapat to. So mahigpit dapat. So ayan na siya. Ngayon ito, so nasigurado na natin na nakapasok ng maayos. And then susunod na natin yung pinaka switch nya. So kabit natin yung mga lahat para ma-assemble na to. So ito na, nakabit ko na rin yung pinaka cover nya. So lalagyan natin to ng bala. So yan, make sure nyo na maayos yung pag-ikot. Pag inikot nyo ng ganun, talagang maganda yung pagkakabit nyo. So doon sa kanina, ito ititesting natin yung carbon brush. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari doon, bakit lumaki yung spark nya. So ito yung nangyari. So yung carbon brush na inaikabit nya, halos hindi na babawasan. Tingnan nyo yan. So malayo. So halos yung kanyang mga gear dito, ito kitang kita natin na mayroon talaga sumasayad. Yung isa kasi kanina wala talaga. So ibig sabihin nakaangat yun siya ng konti, kaya hindi siya nakalapat. Yan yung pagdililihan natin, dapat make sure talaga natin na umabot siya doon sa armature na nilalapatan ito. So doon natin yun siya kailangan i-double check. So dito ang gagawin lang naman natin, nilihain lang natin yun. So wala namang iba ng problema yan bago natin to ulit talaga matistingan ng maganda. So kailangan natin kumuha lang kayo ng liha. So yan o. So kakayasin natin yung kanina may napansin ako na sumasayad dito. So tatanggalin natin yun. So make sure nyo na pantay yung pagkabawas nyo dito sa ganito. So lilihain nyo lang ng dahan-dahan yan para hindi siya tumabingi. So ito kasi malamang nakaangat ng konti ito, kaya hindi ito siya masyadong nalalapatan. So yan o, nilihan nila pero hindi siya pantay, medyo dami siyang nakatabingin na part.
So yan, gagano lang gagawin yung sunod, ikakabit natin. So para masubukan na natin siya. Yan, magtitesting na tayo. Parang siya na, medyo malakas ang ulan. Ito na, kita nyo na yung ginawa natin. So yan na yung pinaka-finish na. So susubukan natin siya na i-actual. So nakakatin siguro tayo ng isang bakal. Ito, isa natin. So ayan na siya. Ayan, nakakatin na tayo ng ayos, nagagamit na natin siya ulit. Ayan. So, simpleng-simple. So, ganun lang yung ginawa mo pag may mga trouble ka, halimbawa nasira yung mga ganito mo. So, kung pwede nyo yan siyang maayos pa, wag lang sana yung masira yung pinaka-armature mo. So, kaya-kaya yung gawin. Kahit kayo, kaya-kaya nyo yan na i-DIY yung mga ganito. So, ayan siya, okay na. Kaya pala medyo matigas ito, may naka-welding na bakal dito sa kabila nito eh. Kaya matigas medyo pinakating. Kaya gagawin natin dito, dadandaanin lang muna natin. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi. Kasi meron itong naka-welding na parang malaking bolt dito sa likod dito. Kaya medyo mahirap siya putulin. So papakita ko sa inyo yung naka-welding, kasi may naka-welding dito sa kabila nito eh. Kaya gusto ko nga ibabad siya para makita ko talaga kung gumagana ng maayos yung ating na to, para kahit babaran okay siya. Titignan natin yan ngayon. Matamatin natin ito dito sa pinakataas. So bali ito nga pala yung sinasabi ko, may naka-welding pa yan dyan na bolt. Kaya medyo matigas talaga yung kabilang side. So, kaya yun din nakagandaan, kasi gusto ko rin siyang testingan kung hanggang saan ba talaga yung tibay niya na makating niya ng mabilisan. Kaya nakita nyo na. So, ibabaliktad ko na lang dahil hindi nyo na maabot. So, yun. Ito na siya ngayon. Nakakating na natin yung motor natin is hindi naman ganun kainit. So ayan, ito siya. Kaya matigas yan. May bakal yan na naka-welding din. So hanggang dito na lang. At kung bago ka palang palagi dito sa channel natin, sana wag na wag yung kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So stay safe and goodbye.